iba, kundi mapagpahinuod sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. So mga kapatid, ang gusto ng Diyos sa atin ay bigyan tayo ng pagkakataon makapagsisi sa ating mga kasalanan, sapagkat kapag hindi ka nakapagsisi sa iyong mga kasalanan at dinatnang ka ng kamatayan, kapatid, I'm sorry to tell you, you will go straight into hell. Subalit dito binabanggit na salita ng Diyos, binibigyan lahat ng Diyos ng pagkakataon ang tao na makapagsisi pa sa buhay nila hanggat nandito pa sila sa lupa, hanggat buhay ka. Pwede ka magsisi sa iyong mga kasalanan. Kapag patay ka na, wala nang pagkakataon maligtas. Ang pagsisisi ay habang ikaw ay buhay pa, maaaring ngayong araw na to, sa mga sandaling ito, ay last chance mo na, kapatid, dito sa lupa. Last chance na ng buhay mo dito sa lupa. Bigyan mo ng pagkakataon na magsisi ka at humingi ka ng tawad sa iyong mga kasalanan at tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Baka sakali ang Diyos ay iligtas ka. Amen. Dito binabanggit, tatapat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw na ang sangkalangitan sa araw na iyon ay mapaparang na kasabay ng malaking ugong at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init. Mga kapatid, napakatindi ng init natin sa panahon ngayon. Amen. Ito po'y palatandaan na tayo nasa mga huling araw na sa mundong ito. Jesus is coming back. Jesus will return soon. Mga kapatid, maniwala ka man o sa hindi, binanggit na salita ng Diyos at ang salita ng Diyos ay hindi sinungaling. Ang Diyos ay hindi sinungaling. Sinabi niya dito sa babalik ang Panginoon, ang mga signs ay sa matinding init. Mga kapatid, di po ba napakainit na ng panahon natin ngayon? Napakainit ng panahon natin ngayon sapagkat narito na tayo sa mga huling araw. Sa palagay niyo ba, bakit kami pupunta dito? Bakit kami susunod sa Panginoon? Na ipadala sa inyo upang ipangaral sa inyo, kayo ba'y para utuin namin? Hindi po, para sabihin sa inyo ang katotohanan na tayo nasa mga huling araw na. At ang isa sa mga palatandaan ay ang matinding init sa panahon natin ngayon, mga kapatid. At hindi lamang yon. Bukod sa matinding init ay yung tanda ng panahon ni Noe, na binabanggit sa Mateo 24. Sinasabi rito, at kung paano ang mga araw ni Noe, kaya hindi naman ang pagparito ng anak ng tao, sapagkat gaya ng mga araw bago magkagunaw, sila'y nagsisikain at nagsisinom at nag-aasawa at pinag-aasawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa taong. At hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang paggunaw at sila'y tinangay ng lahat, kaya hindi naman ang pagparito ng anak ng tao. Mga kapatid, bukod sa matinding init, isa pa sa palatandaan na darating na si Jesus ay yung panahon ni Noe. Alam natin yung panahon ni Noah. Kahit yung mga bata ngayon, alam yung panahon, yung kwento ni Noe, na kung saan ang lahat ng tao ay na-wash out sapagkat hindi sila nakinig sa warning ni Noe na gugunawin ng Diyos ang panahon nila at lahat ng tao mamamatay. 8 tao lang ang naligtas ng araw na yon. 8 tao lang, si Noah, yung asawa niya, 3 anak ni Noah at mga asawa ng anak ni Noah.